Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa. Gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa LRTA, kaugnay po sa usapin ng right-of-way ng LRT1 Cavite Extension Project, partikular po sa Las Piñas. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago po tayo dumako sa ating panayam, kaunting detalye lamang po sa ating paksa ngayong araw. Batid naman po natin na ang LRT1 Cavite Extension po ay nagpapatuloy. Kalaki po niyan yung pagsisiguro po ng right-of-way para po sa magiging rails ng linya ng tren. At para masolusyonan po yung issue ng right-of-way sa Las Piñas, nagpahayag po ang pamilya Villar na handa nilang i-donate ang ilang lupang madadaanan po ng rails ng tren. Kaya lamang po yung ilan po sa mga lupaing ito ay may problema, gaya po ng encumbrance o nakasanla po sa bangko. Kasunod naman po nito, ang Department of Transportation o DOTR po ay nakatakdang maghain ng non-negotiable conditions sa Villar Group, kung saan ang ilan po sa mga ito ay unconditional permits para makapasok po sa lupa, deed of donation kung saan nakasaad na wala pong pananagutan ng gobyerno at walang subrogation, kanselasyon ng anumang mortgage. Ayon po sa DOTR, take it or leave it ang mga kondisyones na ito at kailangan mapagdesisyonan po ng Villar Group kapag ibinigay na po ng DOTR ito pong kanila pong panig. Ngayon po para po mahimay itong usapin na ito, kasama po natin via Zoom ang administrador po ng Light Rail Transit Authority o LRTA, walang iba kundi si Attorney Hernando Cabrera. Admin Cabrera, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Win, good afternoon. Good afternoon sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. Magandang hapon po. Opo. Admin Cabrera, nabanggit ko na nga po kanina yung konting detalye patungkol po sa ating paksa ngayon araw. Bali po, sa usapin po na ito ng LRT1 Cavite Extension, sa inyo po dyan sa LRTA, paano nyo po tinitingnan yung epekto po ng issue na ito sa land donation po dyan sa may Las Piñas Station para po sa kabuang timeline po ng proyekto, particular po itong LRT1 Cavite Extension? Well, yung sa kabuang timeline kasi, tatlong aspeto yan or apat. Number one is yung acquisition ng right-of-way. So, kailangang makuha natin yung right-of-way at mabayaran or maisakatuparan yung documentation process nito. Pangalawa, pag nakuha namin yan, nabayaran, na-assess natin, ang pangalawa nito is kailangan mong i-demolish yung mga existing structures doon. And then after that, gagawa ng design yung ating concessionaire. Kasi ang design, responsibility ng concessionaire yan So right now, yung LRMC, yung Light Rail Manila Corporation, ang obligasyon naman ng gobyerno is ibigay free and clear yung ating right-of-way. So pero yung design sila. And then ultimately, sila yung magpapatayo.
Kaya madidelay ang ating project kung nagkaroon tayo ng delay doon pa lang sa acquisition. Kaya critical din yun eh. Opo. Kapag natagalan tayo doon sa acquisition process, automatic may delay ito sa ating overall timeline. Opo. Admin Cabrera, maaari niyo po bang ipaliwanag yung o kung bakit mahalaga po yung tatlong kondisyones na binigay po ng DOTR, particular po yung unconditional permit to enter, yung pagiging free from liabilities po ng gobyerno, particular po dito sa idodonate po na lupain ng Villar Group po. Okay, ang number one dyan, titignan natin yung kontrata natin with LRMC, yung ating concessionaire. Doon sa kontrata natin sa kanila, ang obligasyon ng gobyerno is to deliver free and clear yung mga lupain na panggagamitan ng ating project. Kaya doon pa lang, may responsibility na tayo. Malinaw yung responsibility natin na dapat yung ibibigay nating right of way malinis, free and clear. Kaya kapag kami mga issues doon sa lote na involved, like may annotations ng pagkakasanla or may mga restrictions, malaking bagay yan kasi we will not be able to comply doon sa unang-una nating responsibility sa concessionaire natin. We cannot deliver a free and clear. Kaya doon ang pinanggagalingan ni Secretary Lopez na ito yung condition namin. Otherwise, we will not be able to comply with our contractual agreement with the concessionaire. Pangalawa, on the public side naman, ayaw din naman namin na pasukin ang isang bagay na risky, kami din ang pagagalitan ng publiko, tumanggap kayo ng donasyon, hindi pala safe yan, may mga risk, So we will not be doing our public duty naman na to make sure na yung mga ginagawa namin is malayo sa mga possible na mga gulo later on, Though we admit, sabi nga ni Secretary Lopez, pag-aari nila yung lote. So kahit nakasanla ito, still yung right to ownership ng may-ari, pwede pa rin nilang ibenta, i-donate ito. Kaya lang, very risky naman. So while they can do it, they can donate it kahit nakasanla ito, it will be risky on the part of the government kasi nga we have a public duty na to ensure na safe lagi ang gobyerno sa lahat ng gagawin niya. Pangalawa, yun nga, we have a contractual obligation to deliver a free and clear right of way sa ating concessionaire. Admin Cabrera, paano naman po tinitiyak ng LRTA na yung mga donation po sa lupa, kasi nga po nagkakaroon tayo ng expansion, particular dito sa LRT1 na Cavite Extension, paano po natin na tinitiyak na yung donation po ng lupa ay legal, malinis at hindi po nagiging sanhi po ng delay o problema po sa construction po nitong extension po ng LRT1? Okay, number one, make sure na nakatitulo yung lote sa kanila. Ngayon, may mga instances naman na though hindi pa nakatitle sa kanila, kumpleto na ng dokumento na kahit balibalik-tarin mo yung dokumento na yun, kahit saan mo dalhin, nangingibabaw na or nagdudumilat na pag-aari na nila yung lote. Kulang na lang yung pinaka-final na document na title. But like again, the title is just a proof of ownership, one of the proof of ownership. But there are a lot of other documents that can already prove na kanila talaga yung lote, then it can be done. And then yun nga, dapat walang nakaakibat na mga encumbrances or may mga restrictions. At makikita mo yun doon sa titulo or doon sa document na ipipresent nila. So yan ang ginagawa namin. We ensure na lahat ng proper documentations makita namin at mapag-aralan namin to ensure na number one, they have all the right to donate or or ibenta, and at the same time walang mga nakakabit or nakasulat na mga restrictions or encumbrances doon sa property that would make it na risky kung tatanggapin namin or bibilihin namin, or we will not be able to comply with our obligation na to deliver a free and clear right of way sa ating concessionaire. At the same time, yung public duty namin na everything that we will do, laging safe ang side ng government or ng public. Opo. Admin Cabrera, medyo curious lang ako rito. Hindi ko lang sure kung pwede ba nating isabihin to sa sa ere po. Pero matanong ko lang po, yung mismong problem po dito sa may mga lupain po na
i-donate po ng Villar Group. Particular, sabi nga po, meron nga pong encumbrance or nakasanla po itong mga property na ito. Maaari po ba nating malaman kung ano po yung pinaka nilalaman nung yung kumbaga yung kontrato ng pagkakasangla po ng property na ito? Kung meron po ba itong kumbaga meron lang po itong span of time lang po kung kailan lang po ito nakasangla, tsaka kung paano po yung naging proseso po nito. Nung in-start namin itong negotiation with the group, walang lumalabas na gano'n na nakasanla. Do nakita namin na yung iba hindi pa titulado, but with all the other documents na hawak nila, malinaw na nasa kanila ngayon. Lately lang na lumabas itong issue ng nakasanla yung dalawa. Kasi parang lumalabas dito yung donation would include or would involve around 6 na lote, and then isa naman, so pang 7, yung ang gagawin lang namin is right of way usage agreement. So 7 lahat technically, donation is 6. Doon namin nakita lately na 2 pala may nakalagay na annotation na nakasanla siya. And lumalabas doon sa aming pagtingin na parang lately lang, February lang. So I don't know kung anong effect nito, but ito nga na nakita namin lately nung talagang pinipressure na namin na tapusin na ito. Yun nga, lumabas na merong annotations that was made mga around February lang this year. May impormasyon na po ba kayo kung nilalakad na po ng Villar Group para po maayos po itong mga encumbrance or sanla po ng mga lupain po na ito? That hindi namin masasabi. But ito ngayon, ito yung sinasabi ni Secretary Lopez na either bigyan nyo kami, yung ultimatum nga niya, di ba, yung condition. Number 1, bigyan nyo na kaming ng permit to enter yung property, and then tanggalin nyo kaagad yung encumbrances, walang subrogation kasi baka mamaya lumabas, nakatali pa rin somehow yung property or merong commitment pa rin doon kung kanino man nakaprenda ito or nakasanla. So totally dapat walang ganon. And that, yun nga, binigyan niya sila ng timeline na 15 days, which sabi nga niya, by next week, magmi-meeting kami. In fact, we have already reached out sa kanila na we are going to meet, and that yun nga yung mga ultimatum na binibigay ng DOTR sa kanila. Opo. Mula po dyan sa punto na yan, Admin Cabrera, kung sakali po yung Villar Group hindi naman po pumayag dun sa take it or leave it po na kondisyon ng DOTR, ano naman po yung magiging agarang hakbang po ng LRTA po para matiyak na tuloy-tuloy pa rin naman po yung proyekto? Well, on that, yun nga, narinig natin yung policy direction ni Secretary Lopez. Kung magulo pa yung situation ng Las Piñas Station, we can proceed naman. Ituloy na namin yung project hanggang sa Zapote. Why? Kasi nga, ang issue lang naman sa Las Piñas area is yung stasyon. Stasyon lang ang issue. But yung viaduct na tinatawag, ito yung poste at saka yung parang tulay sa taas na may riles, hindi problema masyado yan kasi pag titignan mo, yung viaduct, yung paglalagyan ng viaduct, more or less 90 to 93% na kami dyan all the way to Zapote. And then yung stasyon naman, yung lupa na kakailanganin namin para sa Zapote Station, meron na, tapos na. Kaya sabi nga ni Secretary Lopez, madali nang gawin to Iwanan namin yung Las Piñas, we can build na yung viaduct all the way up to Zapote until such time na inaayos yung Las Piñas. That way, matatapos yung project up until Zapote or even up to Nyog, yung dulo niya. To the benefit naman ng ganun pa rin for the Las Piñas people doon sa area, at the same time, yung mga taga Bacoor doon na malapit doon sa may Zapote Station. Kaya it will serve our purpose in providing yung rail service sa mga taga Las Piñas, at the same time mga taga Bacoor or even mga taga surrounding areas pa ng Cavite. Opo. Alam naman natin, Attorney Cabrera, na bago tayo nag-conduct ng LRT Cavite Extension, maski nga po dito sa may LRT 2, pinag-aralan din po natin kung saan po natin ipoposisyon itong mga estasyon na ito. Bali, ano po yung nakikita niyong magiging epekto sakali pong hindi po matuloy yung pagtatayo po ng estasyon dito sa Las Piñas? May malaking epekto po ba ito, particularly dun sa mga taga Las Piñas, na syempre makikinabang nga po sa paggamit po nitong LRT1 dahil mas mabilis nga po ito na mode of transport papunta po rito sa may Metro Manila, at the same time papunta
papunta po sa kanila mula naman dito sa may halimbawa galing dito sa may Quezon City papunta rito sa Las Piñas? Well, on that aspect, yung mga residente ng Las Piñas or as a whole, mawawalan sila ng access doon sa riles natin, doon sa service natin. Kasi nga kung itutuloy natin ito sa Pote, ang mangyayari diyan, sila walang immediate access sa rail service, mapipilitan pa silang pumunta ng sa Pote. But sabi nga namin with the OTR is that as much as possible, sige, ituloy natin yung Las Piñas. Pero kung talagang magde-delay ito, then we will be constrained na dumiretso muna ng sa Pote until sa time na maayos natin itong Las Piñas. That way, hindi na hostage yung mga ibang residente na dapat nakinabang na rito. Unfair Unfair din naman sa kanila na nag-aaway-away kayo dyan sa Las Piñas area na yan. Paano naman kami? Diba? So yun yung punto namin. Ayaw namin na may ma-hostage na mga ibang pasahero na nangangailangan na rin ng serbisyo. Opo. Kasi nga po, napaka-vital din po ng paggamit ng LRT tsaka ng MRT papunta dito sa may Metro Manila given na grabe rin po yung nararanasan nating trapiko dyan po sa may part ng EDSA tsaka po sa ibang mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. In case po na hindi po talaga matuloy itong paggawa ng Las Piñas Station, may nakikita po ba tayong alternatibo pong lokasyon para po dito, papamalit po dito sa Las Piñas Station po? Actually, yung tinitignan natin, yung nagkakaroon ng issue ngayon is ito yung tinatawag natin na 2025 location. So, this location was approved by the board in 2025. Okay? And this is also the location na nag-submit yung ating concessionaire ng technical study. So in fairness, this location is endorsed naman ng ating concessionaire. But before the 2025 location, merong prior approval ng board. Ito yung tinatawag natin na 2022 location naman. So pwede nating balikan ito. Pwede nating balikan ito. And ang problema lang dito sa 2022, mas mahal kasi magbabayad tayo, no? Magbabayad tayo ng mga lupang kukunin natin. Compare dun sa 2025, i-donate kasi. Dito sa 2022, magbabayad tayo. Plus, additional delay yan, kung sakasakali, yung gagawa pa ng technical study yung ating concessionaire kasi wala pang technical study ito. Ang ginawa ng ating concessionaire, mas pinili nila na gumawa ng technical study for the 2025 location. Okay. So yun lang naman. But to answer the question, meron bang alternative? Yes, meron. Yung merong priorly approved ng board na location, ito nga yung tinatawag namin na 2022 location. Ang location nito actually, itong 2022, is malapit siya, more on doon siya sa Quirino Avenue. Ito yung tinatawag namin na parang C5 extension Quirino Avenue intersection, doon siya. Admin Cabrera, ano naman po yung nakikita nating papel, particularly po ng LRTA para po sa pakikipag-ugnayan po sa private sector gaya po ng Villar Group upang mapabilis naman po yung right of way acquisition at maiwasan din po yung mga ganitong issue? Yun nga, we have to follow yung policy direction na nilatag ng DOTR na we have to do this fast at wag nang patagalin itong negotiation with the Villar Group. Kaya nga sabi niya, binigyan na sila ng ultimatum na ibigyan nyo to yung permit, dapat malinis yung titulo. At the same time, we are only giving you a certain number of days para tapusin yung otherwise. Hanap kami ng ibang location or kung mas mabilis na dumiretso na kami ng Zapote, we will go sa Zapote na kaagad. Okay. Yun ang magiging action natin para hindi na mag-suffer pa yung mga dapat na nakikinabang dito na mga pasahero. Opo. Since nagkakaroon naman po tayo ng meeting with DOTR at the same time sa Villar Group po, nakikita nyo po ba na mariresolba din po ba itong problema nga rin po dito sa Las Piñas Station? Optimistiko po ba tayo dito na mariresolba by next week? That I cannot say kasi matagal na rin kasi itong issue na ito. Kaya nga nagbigay na ng ultimatum si Secretary Lopez. So we will know dito sa meeting namin next week. Sabi ko nga, nag-reach out na kami sa kanila. And that positive naman yung reaction nila at naghihintay na lang sila ng schedule, yung specific day and time next week para makapag-meeting kami. Opo. Siguro Admin Cabrera, magbigay na lang po siguro tayo ng mensahe para po sa ating mga kababayan. Lalo't ito nga po patuloy yung ating pagsusumikap na matapos po tong LRT1 Cavite Extension at baka may gusto po kayong mensahe para po sa ating mga kababayan
na syempre naghihintay din po na magamit din po itong transport system na ito dyan po sa part po ng Cavite, Las Piñas at yung po pong mga madadaanan po ng Riles na ito. Admin Cabrera, nasa inyo po yung pagkakataon. Well, unang-una gusto kong humingi ng paumanhin sa ating yung mga affected na mga riders diyan sa area. Pasensya na po. At pangalawa, gusto kong magpasalamat sa support ng DOTR sa aming mga efforts na tapusin na rin ito at magawa namin ng mabuti yung aming trabaho. And then on the part naman ng LRTA, together with the PMO, yung Project Management Office natin, ang naging policy direction namin para hindi na magkaroon pa ng further delay itong project na ito habang wala pang malinaw na kung saan talaga, like yung sa stasyon or ibang issues, ang ginawa namin dyan is to look at everything, lahat ng option. Kaya marami kami mga options na pag hindi po pwede yan, dito tayo. Pag hindi po pwede yan, dito tayo. Kaya imbis na sana isa lang yung focus namin, hati-hati yung focus namin. But still, pinagsasabay namin para lang at any given situation, flexible kami. Kaya nga very flexible dun sa desisyon ng DOTR na pag hindi kayo matapos dyan sa Las Piñas, dediretso na kami ng Zapote. Kasi nga ready kami. Ready kami for that. Kaya yun yung ginagawa namin ngayon. With any eventuality, ready kami. By what? Preparing all the design, yung mga research that we have to make, yung mga pwede na namin i-acquire na mga lote na kailangan, ina-acquire na natin yan. Kaya ganon, lahat ng possible scenarios, we work on them. Para later on, whatever will work, depende sa situation, ready kami palagi. So again, uulitin ko, kaya nga naging mabilis yung desisyon ng DOTR na, sige, pag magulo kayo dyan, diretso muna kami ng Zapote. Kasi nga, for Zapote, sabi ko nga, 93% na kami dyan. Madali na lang yan. Napakadali na lang yan. In terms of acquisition ng mga properties. Kasi nga, naka 93% na kami dyan, ready na siya. Anytime, pwede nating umpisahan yan. Yan ang sinasabi ko, while nahihirapan kami, at the same time, we do everything na lahat ng possible options, ready kami. Prepare namin lahat. So kung dito itong location na to, we try talking to the people dito. Pag ito naman, pwede rin, we try talking to, we do all the necessary preliminary works. Yan ang ginagawa namin. Lahat ng necessary na preliminary works na magiging flexible kami, makaka-decision kami kaagad, makaka-action kaagad. Yun ang ginagawa namin. So yun lang po yung naipapangako namin, and we will do more para matapos na po itong project na ito. Opo. With that, maraming salamat po, Admin Cabrera, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Opo. At yan po ang ating naging panayam kay Attorney Hernando Cabrera, ang administrador po ng Light Rail Transit Authority o LRTA. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pagiging bukas ni Meralco CEO Manny V. Pangilinan sa talakayan para sa panukalang pagtatanggal ng systems loss charges, tinitingnan ng Malacanang bilang magandang senyales para sa asam na pagpapababa ng singil sa kuryente sa bansa. Para sa kabuang detalye, nagbabalita mula Malacanang si Alvin Baltazar. Itinuturing ng Malacanang na magandang senyales ang hirit ni Meralco President Manny V. Pangilinan na pag-usapan ng may kinalaman sa pagpapabuwag sa system loss charges. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakangahulugan lamang ito na bukas si MVP sa diskusyon sa gitna ng desididong pasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumaba ang presyo ng kuryente. Sa harap nito ay pinahayag ni Castro na marami talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaaring may maapektuhan sa nasabing kagustuhan ng Pangulo at mabuti na lang anya na handa ang kinauukulang mga panig na ito ay mapag-usapan. Ganun pa man, sisikapin na niyang may mabuong polisiya ukol sa target na pagtatanggal ng system loss na hindi magiging pahirap kapwa sa hanay ng ating mga kababayan, mga investors at utility companies. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Maganda po na senyales yan, although marami po talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaari marami maapektuhan, but at least nakikita po natin na open sila for discussion. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, pinag-aaralan ng Department of Energy ang mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission, gayon din ang kasalukuyang batas at iba pang pulisiya sa gitna ng hangarin ng administrasyon na mapababa ang singil sa kuryente. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, sinabi rin ni Energy Secretary Sharon Garin na patuloy silang kumukonsulta sa mga stakeholder. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat nang alisin ang system loss charge na pinapasa ng mga power consumer. Sabi po ni Secretary Sharon Garin ng DOE, we are currently studying the regulations of ERC, legislations, and other policies and doing consultations with stakeholders. The objective is to lower electricity rates, and I ask for patience and cooperation of all stakeholders while we craft the policies. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, bumuo na ang Department of Energy o DOE ng isang joint task force upang isulong ang plano ng administrasyon na alisin ang system loss charges at value-added tax o VAT sa mga bayarin sa kuryente ng mga consumer. Ayon sa DOE, ang task force ay binubuo ng Energy Regulatory Commission o ERC, National Electrification Administration o NEA at mga electric cooperative. Layunin nitong pag-aralan at ihanda ang mga regulasyon at panukalang batas na kailangan upang maipatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ng DOE na layunin ng mga reformang ito na mapababa ang singil sa kuryente, maprotektahan ng mga consumer at mapahusay ang serbisyo ng sektor ng enerhiya. Noong Hulyo 28, nakipagpulong na rin ang DOE sa Energy Regulatory Commission at Manila Electric Company o Meralco upang talakayin ang mga hakbang para maisakatuparan ang panukala. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay pa rin na balita, House inquiry hinggil sa systems loss charges isinusulong ng House Panel Chair. Mula Kamara de Representantes, nagbabalita si Kathleen Forbes. Isinusulong ni House Committee on Energy Chairperson at Palawan Representative Jose Alvarez ang pagsasagawa ng inquiry in aid of legislation sa usapin ng system loss charges na sinisingil sa mga consumer sa kanilang electric bill. Sa kanyang House Resolution 1249 na alamin kung patas, malinaw at sapat pa rin ang kasalukuyang sistema ng paniningil at kung naayon ito sa umiiral na batas na nagpoprotekta sa mga consumer. Ayon kay Alvarez, mahalaga malinawan muna ang publiko sa tunay na layunin at batayan ng system loss charges bago ito amyendahan o tuluyang alisin, lalo na't may mga nakabinbin panukalang batas kaunay dito. Layunin din ng investigasyon na pakinggan ng panig ng Energy Regulatory Commission, transmission provider, distribution utilities, electric cooperatives, consumer groups at iba pa. Hinggil naman sa paraan ng pagkukwenta ng system loss charges at sa mga gastusing maaring ipasa sa mga consumer. Susuriin din kung makatwiran at transparent ba ang kasalukuyang mga pulisiya sa recoverable system loss o dapat na itong baguhin upang higit na mapalakas ang proteksyon ng mga consumer habang tinitiyak ang maayos at tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, mahigit 1,000 mga lokal na pamahalaan na ang nakatanggap ng Local Government Support Fund mula sa pamahalaang nasyonal. Ang nasabing pondo ang pinagkukunan ng budget para sa pamamahagi ng libreng bigas. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., layo ng programa na alisin ang pananaw ng publiko na tanging ang mga paboritong local government unit o LGU lamang ang tumatanggap ng tulong. Sa 2,000 LGUs sa buong bansa, humigit 1,200 na ang nabigyan ng support fund. Nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganoon. Basta Pilipino, tutulungan natin. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mahigit 160,000 benepisyaryo ng Walang Gutom Program nakatanggap na ng uplift assistance ayon sa Department of Social Welfare and Development. Para sa kabuang ulat, narito si Mary Ann Bastasa. Umabot na sa 160,495 ang bilang ng mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program ang nakatanggap ng one-time uplift assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon sa DSWD, katumbas na ito ng kabuang 320 million na naipamahaging pondo hanggang nitong July 30. Kasabay ng buwan ng food redemption ng Walang Gutom Program ang pamamahagi ng uplift assistance. Pinakamarami ang nakinabang sa Zamboanga Peninsula na umabot na 117,000 na benepisyaryo na sinundan ng SOCSRGen Region 7. Ang uplift assistance ay pinatutupad sa ilalim ng EO 110 alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng tulong sa vulnerable sector na naapektuhan ng patuloy na energy crisis. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naisumite na ng Social Security System o SSS sa Land Bank ang listahan ng mga low-income earner na makatatanggap ng unang tranche ng kanilang uplift assistance. Ayon kay DSWD Undersecretary Adonis Sulit, posibleng sa susunod na linggo ay maipadala na sa account ng mga low-income earner ang kanilang assistance. Base sa inilabas na datos ng SSS, may nakahanda na silang bayaran na 778,000 individual at SSS members na parte ng low-income earning workers. Paglilinaw ng DSWD na hindi kasama sa bilang na ito ang mga voluntary member at tanging mga employed members lamang ng SSS ang kabilang. Nagkaroon din ng matching ang DSWD sa database ng SSS at datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS upang hindi madoble ang benepisyaryo at mas maging marami ang mabibigyang households. Naipadala na nila yung listahan sa Land Bank. So very soon, inaasahan namin siguro pinakamatagal na yung next week na Lunes, Martes. Pero the earliest, syempre, is until this week. Makakatanggap na po yung mga na-identify na low-income or low-wage earners mula sa registry ng SSS. Ang pahayag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mula sa 4.4 na milyong benepisyaryo, i-a-adjust na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 3.5 milyon ang target na bilang ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa 2027. Ipinaliwanag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit na ang adjusted target ay science at data-driven at nakaayon sa poverty statistics ng Philippine Statistics Authority o PSA. Isinaalang-alang din ang datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS sa pagtukoy ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa ngayon, kulang-kulang 3 milyon ang bilang ng 4Ps beneficiaries matapos na graduate sa programa ang 1.4 na milyong pamilya na itinuturing ng self-sufficient o may sapat at matatag ng kabuhayan para matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Pag ginamit mo yon, at 15.5% poverty incidence with 17.5 million poor individuals, 3.5 million yon. But we can go up to 4 million because it includes 10% above poverty threshold, which is called the near poor households. Yan ang pahayag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang balita ay pinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture na patuloy na isagawa ang rehabilitasyon at modernisasyon sa lahat ng fish ports sa buong Pilipinas. Anya, layo nitong mapabuti ang pagdadala ng fishery products, mabawasan ang pagkalugi matapos ang post-harvest at mapalakas ang fisheries sector sa bansa. Nitong Huwebes, binisita ng Pangulo ang Sual Fish Port Complex sa Pangasinan na nag-iisang regional fish port sa Northern Luzon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ang mas pinagandang fish port ay inaasahang magpapalawak ng market access para sa mga mangingisda at titiyak ng matatag na supply ng abot kayang isda. Lilikha rin ito ng mas maraming trabaho at kabuhayan para sa ating mga kababayan at masisiguro natin na walang patid ang pagdating ng supply sa merkado. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, patuloy ang pagsisikap ng Department of Agriculture na mapaunlad at maisailalim sa rehabilitasyon ng iba't ibang agriculture facilities sa buong bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kabilang sa mga binisitang pasilidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Sual, Pangasinan Fishport ang agri at post-harvest facility na isinailalim na sa rehabilitasyon. Kabilang nga sa mga makabagong gamit na inilagay ay bagong cold storage, glass freezer at ice maker na layong palakasin pa ang post-harvest production capability ng nasabing daungan. Sa tulong nito, may iwasang masayang ang mga sobrang huli mula sa mga mangingisda lalo't hitik sa mga lamang dagat ang Sual at ang mga kalapit na lugar, partikular na ang bangus. Capability na ngayon tayo mag-process ng bangus freeze for export for the local market at of course pati yung mga isdang dagat na nahuhuli ngayon pwede nang i-freeze, no? Para makarating sa lahat ng parte ng Pilipinas. Pati yung port dito, in-expand ito ng doble ang haba at laki. So ngayon we have more capacity to accept more fishing boats from more fishermen to conduct their business at lumaki ho yung basically malaki ang economic impact nito dito sa area na to. Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, probisyon ng PAC Silica Project hindi pa pinal at maaari pang marebisa ayon sa Malacanang. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Raquel Bayan. Hindi pa tuluyang selyado ang kinikwestyong PAC Silica Project at maaari pang mabago ang mga probisyon nito. Ayon kay Communications Under Secretary Claire Castro, maaaring mabago ang kapalaran ng PAC Silica Project kung magkakaroon ng mga pagbabago sa nilalaman o sa magiging implementasyon nito. Isinasaalang-alang din kasi anya ng pamahalaan ang binanggit na issue ng mga kumukontra sa proyekto tulad ng posibleng maging problema sa supply ng tubig at kuryente. Ayon kay Castro, dapat masiguro na maganda ang idudulot ng proyekto sa mga Pilipino maging sa Pilipinas. Sinabi ng opisyal na mainam na makipag-usap sa mga concerned agencies ang mga mayroong question sa proyekto upang maipabatid ang mga nakikitang problema at agad na mabigyan ng solusyon. Chance po na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging magandang idulot sa ating mga kababayan sa bansang Pilipinas and of course sa mga partners, yun naman po ay isa sa alang-alang. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nagsasagawa ang Bases and Conversion Development Authority ng ground assessment tungkol sa panukalang PAC Silica. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, committed ang gobyerno na makonsulta ang lahat ng stakeholders tungkol sa usapin. Ginawa ng Malacanang ang pahayag makaraang sabihin ni Kapas Mayor Butch Rodriguez na hindi kinonsulta ang panukalang proyekto sa local government. Ibinahagi naman ni Castro ang pahayag ni BCDA President at CEO Joshua Bingkang ukol dito.
Po ang kanyang mensahe. These consultations are ongoing and we will continue to work closely with these stakeholders as the project progresses. At present, BCDA is undertaking ground assessment activities in the area. These activities are being carried out to ensure that planning and decision-making are based on accurate assessment on the ground and are conducted in a responsible and orderly manner. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Naglaan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 60 billion pesos para pondohan ng Electric Vehicle Incentive Strategy Program ng pamahalaan. Layo nitong magbigay ng insentibo sa mga manufacturer para sa pagtatayo ng manufacturing facilities ng electric vehicles o EV. Kabilang sa mga maaaring mabigyan ng incentives ang EV manufacturers na may 5 billion pesos na capital investments, naabot ang production targets at nakapaglabas ng kanilang EV sa loob ng 3 taon ng registration. Positibo naman si Palace Press Officer Yusek Claire Castro na mas maraming trabaho ang malilikha ng nasabing hakbang. Kapag dito sila nag-invest at gumawa ng mga sasakyan, mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Mula sa engineers, technicians, factory workers, logistics, hanggang sa local suppliers. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng reforma sa excise at health taxes para mabawi ang tinatayang 66 billion pesos na mawawalang kita ng pamahalaan. Ito'y dahil sa panukalang tax relief package ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layong tulungan ang middle income earners. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, sinusuri ang tax measures na makatutulong para ma-recover ang revenue losses habang natitiyak na nananatiling paborable ang investment climate ng bansa. Ina-assure po ng gobyerno at ng pamahalaan na lahat po ng measures ay dadaan sa pag-aaral para hindi po naman masyado maapektuhan din yung ibang mga investors natin at mas maganda ang maging maidulot nito sa ating mga kababayan. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakabatay sa batas at paninindigan ng administrasyon sa katotohanan at due process ang desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na payagan ang paglalabas ng tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, sumusunod lamang ang Pangulo sa pag-usad ng legal na proseso matapos ipasabpina ng Senate Impeachment Court ang records mula sa Bureau of Internal Revenue. Giit pa nito, walang bahid ng politika ang naging desisyon ni Pangulong Marcos. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, hindi dapat isipin na may kamay o impluensya ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsusumite ng mga dokumento ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Senado bilang bahagi ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na ministerial lamang ang naging pag-aproba ni Pangulo sa kahilingan na mailabas ang BIR records. Anya kahit sinong impeachable official ang sangkot sa kaso ay inaasahang ibibigay rin ng Pangulo ang kinakailangang pahintulot upang maisulong ang pananagutan at katarungan. Irrespective of whoever it is, no? So whether it is
any other impeachable official, I think the president will still give his consent, no, towards the opening of the BIR documents, lalo tigit if it will further the cause of accountability and further the cause of justice. No? So, tingin ko wala pong dahilan para sabihin na meron pong kamay ang atin pong Pangulo sa bagay po na ito. Ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinag-iingat ng Malacanang ang mga lokal na pamahalaan laban sa scam at disinformation kaugnay ng Local Government Support Fund at Socio-Civic Project Fund. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, hindi kailanman nangongolekta ng bayad o processing fee ang gobyerno mula sa mga benepisyaryo kapalit ng pondo. Ang Local Government Support Fund at Socio-Civic Project Fund ay ilan sa mga programa ng gobyerno para palakasin ang mga lokal na pamahalaan at komunidad kung saan nagbibigay ng 200,000 pesos kada lungsod at bayan para sa kanilang local development o safety projects, gayon din ang educational student scholarships. Kapag ka po sa inyo ay may pumunta, humingi ng inyong mga impormasyon, tingnan nyo lamang po at suriin kung ang mga taong pumupunta sa inyo ay nararapat na kausapin. Dahil baka hingin lamang ang impormasyon mula sa inyo at ang mga benepisyong ilalaan sa inyo ay mapunta sa iba. Palace Press Officer Yuse Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Muling bubuksan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang application para sa motorcycle taxi riders. Magugunitang sinuspinde ito noon makaraang lumampas ang ilang riding-hailing company sa onboarding limit na itinakda ng ahensya. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza, ipinatupad ang mga hakbang hindi lamang para masiguro na maayos ang proseso at komportable sa motorcycle taxi community, bagkus ay para makamit din ang pangunahing layunin na magkaroon ng maayos at sistematikong paraan ng public transportation. Muling tatanggap ng application para sa motorcycle taxi riders sa Agosto 5. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hiniling ng motorcycle taxi companies at One Rider Party List sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na i-require ang pagsusuot ng body cameras ng motorcycle taxi riders. Ito'y bilang pagtiyak sa kaligtasan ng rider, maging ng pasahero makaraan ang magkahiwalay na pagkamatay ng dalawang rider sa Cavite at Caloocan City. Samantala, gumawa ang LTFRB ng isang draft ng circular kung saan i-require ang lahat ng transport network companies kabilang ang four-wheel ride-hailing services at motorcycle taxi providers na mandatoryong ipatupad ang Know Your Customer verification para sa mga pasahero. Dito ay kailangang gumawa ng account ang mga pasahero, mag-submit ng government ID at magkaroon ng real-time facial verification bago maagawa ng account sa platform. Maaari namang hindi tanggapin o kanselahin ng rider ang booking na hindi verified nang walang penalty na ipapataw. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inalmahan ng Samahan ng Nagkaisa Labor Coalition ang pagsuspinde ng Pasig Regional Trial Court o RTC sa 85 pesos na aumento sa sahod ng mga minimum wage earners sa National Capital Region o NCR. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Federation of Free Workers National President at Nagkaisa Labor Coalition Chairperson Attorney Sunny Matula, inihayag nito na walang jurisdiksyon ng Pasig RTC sa mga gawain ng Regional Tripartite Wages and Production
Productivity Board o RTWPB. Anya salungat ito sa batas o sa Labor Code na nagbabawal sa korte na makialam sa mga proceeding at issuances ng RTWPB. Ani Attorney Matula, inaasahan nila na irerekonsidera ng RTC ang kanilang naging desisyon dahil wala pa anya sa kasaysayan ng Labor Code ng Pilipinas na nakialam ang RTC sa desisyon ng RTWPB maging ng National Wages and Productivity Commission o NWPC. Dagdag pa ni Matula, hinimok na rin nila ang Labor Secretary na magsumite ng motion for reconsideration at nakikipag-ugnayan na rin sila sa ibang sangay ng gobyerno na may kaugnayan sa usaping ito. Sa tingin namin ay walang jurisdiction yung RTC pakialam sa mga gawain o sa mga issuances ng Regional Tripartite Wage and Productivity Commission at Productivity Board. At ito po ay palagay ko ay salungat sa batas at sa Labor Code in particular, particularly sa Article 126 na nagbabawal na makialam ang korte sa mga proceedings at mga issuances ng RTWPB ng NWPC. Pahayag ni Federation of Free Workers National President at nagkaisa Labor Coalition Chairperson Attorney Sani Matula. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Walang patid ang pag-arangkada ng mga paghahanda ng Manila Water kaugnay ng nararamdaman ng epekto ng El Nino, partikular sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko kay Manila Water Corporate Communications Manager Kim Cardenas Bonis, sinabi niyang hindi tumitigil ang Manila Water upang maghanap at magtatag ng iba pang water sources maliban sa Angat Dam. Ito'y upang masuplayan ng tubig ang mga residente sa East Zone ng Metro Manila, gayon din sa mga bayan sa Rizal na kanilang sineserbisyuhan. Partikular na tinukoy ng Manila Water na malaking tulong upang makonserba ang tubig sa Angat Dam ay ang mga itinayo nilang water treatment plants and sources. Kabilang dito ang Kalawis Water Treatment Plant na kumukuha ng tubig sa Upper Wawa Dam. Nag-source na rin ang Manila Water ng tubig sa Laguna Lake sa pamamagitan ng Cardona Water Treatment Plant at East Bay Phase 1 Water Treatment Plant. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, sinabi ni National Water Resources Board Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na mahigit 4 na metro ang itinaas ng water level sa dam bunsod ng mga pag-ulan. Sa kabila nito, hindi pa rin sapat ang mga tubig ulan para mapataas ang antas ng tubig sa Angat Dam, kaya patuloy ang panawagan sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Sa ngayon ay pinapagana ang ibang alternatibong pagkukunan ng supply ng tubig. Ginagamit na po nila yung ibang alternatibong mapagkukunan ng tubig. Kagaya po yung mga deep wells at ito pong Mesa Dam at yung Ipo Dam ay ginagamit na rin po nila yung mga pag-ulan. At yung po mga treatment facilities dito po sa Laguna Lake, pinagting na rin po nila yung pag-produce ng tubig na nagmumula po sa Laguna Lake. NWRB Director Dr. Sevilio David Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o Quick Response Codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Densawave. Pangunahing layunin nito ang pag-label at i-track ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology.
At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets at authentication system. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, Environmental Resilience Lecture Series inulunsad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula Radyo Pilipinas Dagupan. Formal nang inilunsad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan ang Environmental Resilience Lecture Series bilang bahagi ng pagunita sa National Disaster Resilience Month 2026 na layong palawakin ang kaalaman ng mga mamamayan at mga kawani ng pamahalaan sa mga isyong pangkalikasan at disaster resilience. Sa isinagawang lecture, tinalakay ang kasaysayan ng mga pagbaha sa lalawigan at ang mahalagang papel ng siyensya at pananaliksik sa pagbuo ng mga pulisiya at estratehiya upang matugunan ang mga suliraning pangkalikasan. Pinangunahan ng Pangasinan Polytechnic College ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng Center for Pangasinan Studies, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Provincial Government Environment and Natural Resources Office. Dinaluhan ang mga programa ng mga kawani ng pamahalang palalawigan, mga mag-aaral at mga kinatawan ng iba't ibang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices sa Pangasinan. Ayon kay PPC Interim President Dr. Raimundo Rovillos, layunin ng lecture series na magkaroon ng mga talakayang nakabatay sa ebidensya upang makabuo na mas epektibo at mas makakatutuhan ng mga pulisiya para sa pangangalaga ng kalikasan at pagtugon sa mahamang dulot ng pagbabago ng klima. Sinabi rin niya na ito pa lamang ang unang bahagi ng lecture series at inaasahan pang masusundan na iba pang mga talakayan hinggil sa iba't ibang usaping pangkalikasan sa mga susunod na panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Verna. Samantala, balita naman sa Kalinga. Department of Agriculture Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization at Korea Agricultural Machinery Industry Cooperative ipinakilala ang mga makabagong agricultural machinery sa mga magsasaka ng Kalinga at Apayao sa kauna-unahang Mechanization Roadshow sa lalawigan ng Kalinga. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk. Kaspasa ti panang papapig sa iti farm mechanization ti Pagilian, impakita ti Department of Agriculture PhilMec ken Korea Agricultural Machinery Industry Cooperative Bunong Kamiko dagiti kabaruan ng farm machineries para iti nasurok sa nga ribo manalon ti Kalinga ken Apayao babaan iti 2026 Mechanization Roadshow anaanga iti probinsya ti Kalinga. Panggap ti aktibidad ang mai-promote iti agricultural mechanization babaan iti panangipakita ti kabaruan ng makinarya ken teknolohiya tapno mapangato iti produksyon ken makisayan iti post-harvest losses bayat ang masustinar iti agricultural heritage iti rehiyon. Pasat dito iti seminar ken actual a demonstration iti agduduma a farm machineries kas iti village type rice mills, four-wheel tractors, corn mills ken dadumapay a makinarya ang makatulong para iti mas epesyente ken moderno a produksyon iti sektor ti agrikultura. Iti mensahe na impaganagat ni Assistant Secretary ken DA Spokesperson Engineer Arnel de Mesa ang nagserbi iti roadshow a plataporma tapno makita ken maadal a mismo dagiti mannalon iti praktikal a solusyon mainaig iti farm mechanization ang makatulong iti panaggato ti produksyon ken panangpapigsa iti food security. Kabayatan na siniguro ti DA PhilMec iti naan-anay a suporta para kadagiti mannalon iti rehiyon babaan kadagiti farm mechanization initiative iti ahensya. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Amelia mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Mga residente sa bayan ng Kalbiga, benepisyaryo ng food assistance sa ilalim ng Walang Gutom program ng Department of Social Welfare and Development. Si Shermaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye.
Maabot 308 nga benepisyaryo sa Calbiga Samar ang nakakarawat food redemption assistance sa ilarom sa Walang Gutom program sa Department of Social Welfare and Development. Ginbuhat ang distribusyon pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office sa Calbiga, kasugbong ang DSWD Walang Gutom program. Ang Walang Gutom program ang parte sa mga programa sa gobyerno nga nagtutuyo mabaton ang food insecurity ug makabulig sa mga kwalipikado nga pamilya nga nanginginahanglan suporta para sa era pagkaon. Padayon naman nga nakikigsumpayan ang lokal nga gobyerno sa Calbiga sa DSWD ug iba pa nga kasugbong ahensya para sa pagpatuman mga programa nga nagtutuyo mabaton ang panginahanglan sa mga pamilya sa pagkaon ug iba pa nga primera nga serbisyo. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Charmaine mula Kabisayaan. Lipat naman tayo sa Mindanao. Pamahalaang panlunsod ng Tandag naghatid ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Sarangani. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye. Ang lokal nga panggamhanan sa Tandag City mipadala og multi-sectoral relief mission ubos sa Oplan tabang para sa Sarangani aron maghatag og tabang sa mga naapektuhan sa linog sa mga lungsod sa Malapatan ug Lan Sarangani. Idala sa delegasyon ang mga food packs, bugas ug limpyo nga tubig pinaagi sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Naghatag usab ang City Health Office og libreng konsultasyon medikal, tambal, water, sanitation and hygiene interventions ug mental health and psychosocial support. Samtang ang City Social Welfare and Development Office nagpatuman og psychological first aid alang sa mga kabainhan ug kabatanunan ug ang City Nutrition Office naghatag og nutrition and emergency services aron masuportahan ang nutrisyon sa mga apektadong pamilya. Pinaagi niini nga hiniusang inisyatiba gipakita sa Tandag City ang panagiusa ug pagtinabangay sa ubang lokal nga panggamhanan pinaagi sa paghatag og humanitarian assistance sa mga komunidad nga naapektuhan sa kalamidad. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Angel mula Surigao. Lipat naman tayo sa Sulu. Karagdagang benepisyaryo sa programa para sa PWD at solo parent ng Ministry of Social Services and Development sa bayan ng Hulo nakatakdang tumanggap ng buwan ng allowance ngayong taon. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo sa detalye. Ganap beneficiary babaan sin kalinga sa may kapansanan ingyugon makatabok bilang ganti ang mga beneficiary halom sin listahan sa mga wala na nakakuha hapiaon payout kaanuyaon na daira Hulo habay ta isa Ali Haril MSWO sin Ministry of Social Services and Development Hulo aon pa hang putag siyam wala na nila na urol sa tagantian na halom sin payroll maksudin di malupa sin sila ta Hulo pay kay masima tao din applicant aminti matakad sina 5 tahon sibu kaagyon day sa binhinang nila Ali Haril hadi mawadeng hang po beneficiary sin dakila program ang minawala day sab nakakuha adlaw sin payout iban misan di hilan pilay adlaw idda. Habay ta hi Haril aon niya 500 pilak cash grant bulan-bulan hababaan sin kalinga sa may kapansanan sa taha ngibo pilak isa bahadakila program ato solo parent. Tengha RP Hulo Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula Balitang Probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan at Balitang Pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon. Makalipas lamang po ang isang maiksing paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon.
Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Lumampas na sa 19 trillion pesos ang kabuang utang ng pamahalaan, 6 na buwan bago ang itinakdang target para sa buong taon. Ayon sa ulat ng Bureau of the Treasury o BTR nitong Hulyo at 30, umabot na sa 19.07 trillion pesos ang outstanding debt ng bansa sa pagtatapos ng Hunyo, lagpas sa 19.06 trillion pesos na ceiling na nakapaloob sa fiscal program para sa taong 2026. Tumaas ng 519 billion pesos o 2.8% mula sa 18.55 trillion noong Mayo ang kabuang utang. Paliwanag ng Treasury, lumobo ang debt stock dahil sa net availment ng lokal at dayuhang pangungutang upang pondohan ang mga programa ng gobyerno kahit pa nakatulong ang mas matatag na piso kontra dolyar sa panahong iyon. Nananatiling mas malaki ang bahagi ng domestic debt na bumubuo ng 67.3% ng kabuang obligasyon. Umakyat ito sa 12.84 trillion pesos mula sa 12.5 trillion noong Mayo, dulot ng 342.9 na bilyong pisong bagong pangungutang sa pamamagitan ng pagbebenta ng government securities. Nakabawas naman ng 600 million pesos sa halaga ng onshore dollar bonds ang mas malakas na piso. Samantala, ang external debt ay umabot sa 6.23 trillion pesos, mas mataas kaysa 6.05 trillion noong Mayo. Ito'y bunsod ng 223.1 billion pesos na bagong utang mula sa labas na nakalampas sa 46.5 billion pagbaba sa halaga ng foreign currency debt dahil sa pag-appreciate ng piso mula 61 pesos and 50 centavos tungo sa 61 pesos and 29 centavos kada dolyar. Sa kabuuan, mas mataas ang 11.4% ang antas ng external debt kumpara sa 5.59 trillion noong katapusan ng 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas ng 24.1% ang export ng bansa noong Hunyo kumpara sa parehong buwan ng nakarang taon, ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Umabot sa record high na 8.77 billion US dollars ang kabuang export value, pinakamataas sa nakalipas na 12 buwan. Pinangunahan ng electronic products ang paglago na nagdala ng 5.25 billion dollars o halos 60% ng kabuang export dahil sa tumitinding demand para sa artificial intelligence at hyperscale data centers. Sumunod ang mineral products at iba pang manufactured goods na nagtulak sa kabuang manufactured exports na lumago ng 30.2%. Samantala, nananatiling malakas ang coconut oil exports na umabot sa $232.9 million, ngunit bumagsak ng 20.8% ang banana exports dahil sa peste at matinding kompetisyon. Mula Enero hanggang Hunyo, umabot na sa $46.72 billion ang merchandise exports ng Pilipinas, pinakamataas na first half value mula pa noong 1991. Nangungunang merkado ang Estados Unidos na may $1.76 billion, kasunod ang Hong Kong, China, Japan at Singapore. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatakdang lagdaan ng Pilipinas at bansang Chile ang kanilang Free Trade Agreement o FTA sa Oktubre. Ayon yan kay Trade Secretary Cristina Roque. Inilipat mula Setyembre ang pirmahan upang tapusin ang legal scrubbing, ngunit tiniyak na bago mag-Nobyembre ay maisa sa katuparan ito.
Ang kasunduan, Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA, ay magbubukas ng bagong merkado para sa mga exporter at magtatag ng modernong balangkas para sa kalakalan, pamumuhunan at digital economy. Kasama rin ang probisyon sa sustainability, inclusivity at economic resilience. Kapag naisakatuparan ito, magiging unang FTA ng Pilipinas sa Latin America at inaasahang epektibo na sa unang bahagi ng taong 2027. Target ng bansa na palawakin ang export ng agricultural commodities, mineral products at semiconductors sa Chile. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pumirmaan ng pansamantalang kasunduan ng Prime Energy para mag-supply ng indigenous Malampaya gas sa 1,200 megawatt Ilijan power plant sa Batangas mula Setyembre 1 ngayong taon hanggang Pebrero 2025 sa taong 2027. Sa ilalim ng Interim Natural Gas Supply Arrangement kasama ang South Premier Power Corporation, papalitan ng lokal na natural gas ang mas mahal na imported fuel na inaasahang magbabawas ng generation cost ng 36 na sentimo kada kilowatt hour. Kumpirmado ng Meralco na makita ang savings sa consumer bills simula Setyembre 1. Ayon kay Prime Energy President at Chief Executive Officer Donabel Quizon Cruz, patunay ito na kayang magpababa ng presyo ng kuryente ang indigenous Malampaya gas habang nagbibigay ng maasahang supply. Dagdag pa niya, bawat unit ng lokal na gas na pumapalit sa imported fuel ay nakakatulong sa mas abot kayang kuryente at sa energy dependence ng bansa. Bukod sa mas matatag na supply, binigyan diin ng consortium ang malaking kita ng gobyerno mula sa Service Contract 38 kung saan umaabot sa 60% ng proceeds ang napupunta sa estado na nakalikom na ng higit 14 na bilyong dolyar na revenues. Samantala, nakataktang maghatid ng karagdagang gas ang Malampaya Phase 4 development sa ika-4 na quarter ng 2026 matapos ang matagumpay na drilling at flow test ng Camago 3 well sa Palawan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-31 ng Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 43 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 75 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 piso at 10 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan ng Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 83 sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 82 piso at 74 sentimo. Nasa 70 piso at 81 sentimo ang euro, 43 piso at 84 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 36 na sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balik ensayo si Filipina tennis star Alex Eala sa Mubadala City DC Open bago ang kanyang quarterfinal match. Sa ilalim ng gabay ni Coach Johan Bosch, masigla at tutok si Eala sa ground strokes, serves at volleys. Makaharap ni Eala si Elina Svitolina sa center court Sabado ng gabi.
Matapos ang sunod-sunod na panalo laban kina Olympic champion Qin Wenzheng at US Open finalist Leylah Fernandez, sinabi ni Bosch na unti-unti nang nakukuha ng Iyala ang tamang ritmo sa simula ng US hardcourt season. Para kay Bosch, mahalaga ang panalo ni Iyala kontra Zheng bilang confidence booster at mas lalo pa siyang humusay sa laban kontra Fernandez. Naka-career high na rin si Iyala sa world number 28 ranking at inaasang mas lalo pang lalakas ang kanyang momentum sa mga susunod na laban. Ayon kay Bosch, simple lang ang kanilang approach, manatiling buo ang commitment at intensity sa bawat punto, anuman ang kalaban o schedule ng torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik sa Talk and Text tropang 5G si Ralier Hollis Jefferson bilang import para sa Season 50 Governors Cup kapalit ni Darius Days na nagtala ng 10 putos at 4 rebounds sa kanyang huling laro nitong Martes. Si Ralier, nakatatandang kapatid ni Ronday na kasalukuyang nagpapagaling mula sa Achilles injury, ay dati nang naglaro para sa TNT noong 2023 to 2024 Commissioner's Cup bilang stand-in matapos ma-injure ang kanyang kapatid. Ayon kay team manager Jojo Lastimosa, nasa bansa na si Ralier at inaasang makakalaro na sa Sabado kontra San Miguel Beermen sa Mall of Asia Arena. Samantala, sinabi ni Coach Chot Reyes na hindi na nakapagbigay ng inaasahang kontribusyon si Days na nag-average ng 16 points at 4.5 rebounds sa 4 na laro. Inaasahan ng TNT na muling makapagbibigay ng lakas si Ralier habang hinihintay ang pagbabalik ni Ronday sa Oktubre. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinansela ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL ang kampanya ng Bacolod Mascara para sa 2026 season matapos ang aligasyon ng game fixing at manipulation. Inanunsyo ng liga ang desisyon nitong Huwebes ng gabi kasunod ng kanilang 100-64 pagkatalo sa Bulacan Cuyas kung saan hindi nakapuntos ang Bacolod sa huling 7 minuto ng laro. Ayon sa MPBL, naglabas na ng red cards laban sa mga sangkot na manlalaro at coaches na permanenteng ipinagbawal sa liga. Bago ang kanselasyon, may 3-19 record ang Bacolod at ilang beses nang nakaranas ng malalaking pagkatalo. Samantala, nagsimula na rin ng fact-finding investigation ang Games and Amusement Board upang tiyakin ang due process at marinig ang lahat ng panig. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, pinalakas ng Strong Group Athletics ang kanilang bid para sa ikatlong magkakasunod na kampyonato sa 45th William Jones Cup sa Taiwan sa pamamagitan ng pagdadagdag ng veteranong guard na si Matthew Wright at forwards William Navarro at Sean Ildefonso. Gaganapin ang torneo mula Agosto 8 hanggang 23 sa New Taipei City Xinzhuang Gymnasium. Ayon kay Team President Jacob Lau, malaking tulong ang international experience ni Wright at Navarro habang pinasalamatan niya din si Congressman J.B. Bernos sa pagpayag na makasama si Sean Ildefonso, Dave Ildefonso at DJ Finer kahit may MPBL commitments. Masaya si Coach Charles Chiu sa pagbabalik ni Wright na kilala sa kanyang leadership at shooting at sa wakas ay makakasama na rin si Navarro na versatile sa depensa. Si Sean Ildefonso naman na may average na 9 points at 6.2 rebounds sa MPBL ay inaasang magdadala ng energy at depensa habang makikipagtambal sa kanyang kapatid na si Dave. Makakasama nila sa lineup sina Boban Marjanovic, Angelo Kuwame, Tajuan Agi,
Allen Liwag at Jonathan Manalili. Target ng Strong Group na maging unang koponan mula pa sa Iran noong 2019 hanggang 2011 na makakuha ng 3 magkakasunod na titulo sa Jones Cup. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo para sa ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at J. Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.